Iba pang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagbabalik si Bernard Dalis. Narito na mga balitang Prompti. Sa Bataan, halos 40 bags ng dugo ang muling naipagkaloob sa Red Cross Bataan Chapter ng tauhan ng Bataan PNP sa kanilang taunang mass bloodletting sa Camp Tolentino. Taon-taon itong ginagawa para makatulong sa mga kapuspalat at bilang pasasalamat na rin sa biyayang natatanggap. 100 pasyente ang nangangailangan ng dugo araw-araw ayon sa Philippine National Red Cross. Kababayan nating hindi kayang bumili ng dugo ay hopefully itong aming mga idodonate na mga dugo ay makatulong sa mga may sakit. Sa Tarlac, sa layuning may parating sa mga taong bayan ng tamang impormasyon sa mga pangyayaring bahagi ang mga sundalo sa Hilagang Luzon. Sa ika-10 taon ay pinasinayanan ng paghahalal ng mga opisyal ng Press Corps sa AFP Northern Luzon Command upang wag mag-alinlangan sa bawat isa. Ang Press Corps na ito ang magsisilbing kapit-bisig ng NOLCOM anuman ang ginagawa ng sandatahang lakas sa bayan. Kumisan, yung sundalo medyo shy sila sa media. Mga ilan na ayaw makipag-usap, ayaw makipag-interview. Doon tayo nahihirapan kung paano tayo kumuha ng mga balita. Kailangan magkaroon tayo ng covenant of trust between a soldier and a media. At sa Cebu, mahigit 100 mga representante ng ilang mga logistics company ang dumalo sa ginawang logistics conference na pinangunahan ng Japan para sa mas epektibong logistics management. Pangatlo ang Pilipinas sa mga napiling puntahan ng JETRO o Japan Trade Economic Cooperation Department upang ibahagi ang kanilang galing bukod sa bansang Indonesia at Thailand. Ayon sa JETRO, kailangan ito ng Pilipinas dahil mahirap ang sitwasyon ng bansa sa larangan ng logistics dahil binubuo ito ng maraming pulo at mga isla. If the company know how to manage this kind of situation, they can survive, how to reduce the cost, how to shorten the time of transportation and logistics. At yan ang mga balitang Prompti.